Museos de La Salle's history, let us hear our foundation story from someone who have witnessed our museum be built from ground up. Let's welcome on Volada Talks, Sir Raymond Anthony Juanillo, Museo de La Salle's former facilities officer and now our conservation consultant. Paano nagsimula ang ideya ng isang museum sa loob ng DLSUD campus? Unang-una po kasi nagsimula yan sa ang pamilya ng mga Gonzales, kay Brother Andrew Gonzales, at saka yung family ng mga Panlilio na pareho silang taga Pampanga. Si Brother Andrew sa Apalit, no? Tapos si Mr. Panlilio naman nasa Bacolor. Pero yung family nila magkaibigan at close sila. Kilala ni Brother Andrew si Mr. Panlilio. At during that time, alam ni Brother Andrew na renovate ni Mr. Panlilio yung bahay nila sa Bacolor at nakita ni Brother Andrew. So nagbigay ng suggestion si Brother Andrew na mayroong bagong acquire na lupa dito sa Cavite, no? At mayroon siyang na gusto niya patayuan ng museum, no? Ang dream niya talaga ay itong De La Salle Dasmariñas magiging leading institution pagdating sa kultura, no? Si Mr. Panlilio ay isang interior designer. At ang specialization niya, Old Filipiniana. So, 19th century talaga ang niya. So, ang sabi ni Mr. Panlilio ay hindi pa niya kaya or ano. So, natenga yon. Tapos, pumutok ang Mount Pinatubo. Nung pumutok yung Mount Pinatubo, kailangan nilang alisin ang mga gamit nila dun sa bahay kasi naapektuhan yung bahay nila. Lumubog na sa lahar, no? So, nag-offer si Brother Andrew na simulan na natin yung museum, no? Naghanap ng mga engineers, no? Tapos donors, no? Kasi ang iniisip nila museum hindi lang basta museum. During 1991 ang Mount Pinatubo, di ba? 1996 sinimulan yung Museo de La Salle. So, ilang years yung planning nila. No? Tapos, yun, nagsimula ang Museo de La Salle dito. Nabanggit niyo po kanina na ayaw po ni Mr. Andrew or ni Brother Andrew ng basta museum lang. Mm-hmm. So, any idea po kaya bakit lifestyle museum yung ginawang museum nila brother? Bakit hindi na lang General History Museum? Opo. Actually, dito sa Cavite, marami ng mga mga museum din at mayroong iba na lifestyle pero parang kulang yung collection. Dahil si Mr. Panlilio ay marami po siyang collection, tapos dagdagan pa ng mga connection naman ni Brother Andrew para makahanap ng mga donors. Sila na bahay na bato na. Kasi lahat naman ng collection nila ay puro pambahay na bato. Kasi pag sinabi mong hindi lifestyle museum, aring memorabilia lang, no? So parang maliit lang yun. So ang talaga nila, dahil marami silang gamit na 19th century, so lifestyle museum yung nila napag-desisyonan. Ano yung naging papel ng Lasallian community, Lasallian brothers, private collectors, lalo na ng local government nung nag-uumpisa pa lang yung museo? Actually, magkakadugtong yan at talagang tulong-tulong. Ang brothers, no, sinuportahan nila yung decision ni Brother Andrew Gonzales, no, na magtayo ng museum. So, karaniwan sila talaga yung initial funding, no? So mga brothers talaga, pati yung lupa kung saan tayo nakatayo ngayon, di ba? So at naisip nila na malaking tulong yun sa sa academe. Tapos yung mga naman yung LGU
ang suporta niyan ay parang na-enhance yung Dasmariñas di ba? Na dito sa Dasma, mayroon kaming napakagandang museum, no? So parang added points yan sa kanila, no? Kaya nung una talagang sila ni Mayor Barsaga talagang full support yan sa amin. Tapos ang mga estudyante, syempre, yun na nga, dahil nga akademito, matututo sila dito sa museo, no? Kung paano ang namumuhay ang isang 19th century illustrator. So, Museo de la Salle is really a collaboration between private collectors, Yes. local government, and the academy. Yes. Mm-mm. So, before, since nabanggit niyo rin po kanina na Brother Andrew had this idea even before, way back, he had, or he spoke with the Panlilio family. Any idea po if there was like, a program or a collection before bago niya naumpisahan itong, or may initiative po ba siya before bago niya naumpisahan yung Museo de la Actually, Salle? siyempre, nung in-announce ni Brother Andrew, no, na magtatayo tayo ng museum dito, yung De La Salle Dasmariñas, no, nagkaroon din sila ng initiative. Parang inano nila, kinalat nila na, oy, kung mayroon kayong mga lumang gamit dyan na related sa 19th century, at gusto nyong i-donate dito, no, dalhin nyo dito. At habang ginagawa itong museo, maraming nakastock doon na mga gamit ng mga estudyante na dinonate nila dito. Actually, meron pa akong salakot, no, na pinasok nila, tinanggap nila. Kaya lang, hindi na talaga sila, hindi sila yung genuine na 19th century. Actually, yung salakot ay gawa na sa plastic. No? So, hindi mo na pwedeng i-display. Parang ganun. Pero ganun ang mga initiative nila. May nagdala pa ng gilingan. No? Yun talaga mga luma na talaga yun. So before the families that we have as main collectors, as in yung community muna po pala ng Dasma yung... Nag-donate sila. Sila nagsimula na Pero siyempre, dahil marami namang kakilala sila ni Brother Andrew at saka ni Mr. Panlilio, marami talagang collection na naka-imbak na, no? Pwede nang ilagay. At na ano na nila na magkakaroon talaga ng object bawat area ng bahay na bato. And since nga po, since naging collaboration siya with the community itself, ano po yung main contribution ng LGU ng Dasmariñas in building this museum? Marami din naman. Pero ang isa sa mga nakita ko, sila yung unang masabi natin na kailangan tanggapin mo yung mga donation nila. Naalala ko, mayroong collection si Dr. Campos, no, na nilagay nila dito, talagang very significant kasi 19th century, tapos yung mga may palayok, may gilingan bato, no? Tapos mayroon ding ang pinakamahalaga yung karetela, kalesa, meron silang dinonate na ganun. Ang lang doon ay kasi ang mga collection ni Mr. Panlilio at saka ang mga kakilala niya, walang ganun kalaki yung karetela o di kalesa. Si Dr. Campos lang merong ganun na pinahiram sa atin. So naka-display yun dito. Is it the same karetela po that we see? Hindi, no. Ito actually mas luma ito. At unfortunately, nagkaroon din ng museum si Dr. Campos, no, nagpagawa siya. At pinull out niya yung gamit niya para doon na lang i-display. Additional question po. Given na fact na po yung
meron kasing resources, kaya naging 19th century. But is there any other reason why Brother Andrew or the Panilla family specifically chose the 19th century Ilustrado lifestyle? I mean, 19th century is a century. It's a decade. It's a lot of years. There's a lot of things that happened there that we could have made into a museum. But why it is the Ilustrado lifestyle specifically? Yung the term na ilustrado, ibig sabihin, di ba, the enlightened ones, di ba? Ang mga ilustrado ay nag-bloom sila during the late 19th century na. Kasi nakapag-abroad na sila, yung mga anak nila nakapag-travel na doon natuto sa abroad, no? Pagdating nila dito, ibang kultura na dala nila, ibang may mga bago silang dinadagdag sa ating sa kultura din natin. So yung mga disenyo ng bahay, yung siyempre yung architecture nagbabago din. Inano nila na itong the late part talaga ng 19th century, yun ang ipakita sa museum na to. At tumutugma yan doon sa kung ano mayroong collection. Kasi yung mga during the 17th or 18th, wala pa masyadong During the late 19th century lang yung nagkaroon ng magagandang furniture, pati yung mga artisans, no, magagaling na talaga. Yung mga gumagawa ng bahay, no. Tapos nagkaroon din tayo ng pagbabago sa nung una, pataasan ng bahay. Pero during the 16th century, nung panay ang lindol dito sa Manila, bumabagsak yung mga bahay, nagkaroon sila ng ordinansa na dapat ang bahay na bato ay hanggang second floor lang, ang bato ay sa ground floor at ang kahoy ay sa second floor. So maraming ganun mga changes sa architecture, mga ordinance nila noon. So at yun ang pinapakita natin na doon talaga pinakamagandang era, no, ng bahay na bato. Kaya yun ang gustong ipakita ni Brother Andrew. In a way, golden years. Yes. And I think this will be my last question po, sir. Sa pananaw po ninyo, ano yung parang pinaka-importanting decision noong nag-uumpisa pa lang yung Museo de la Salle na naghulma sa kung ano ang museo ngayon? Actually, si Mr. Panlilio ay may idea din na ang museum ay ayaw niyang tumulad sa ibang museum, lifestyle museum, na parang ang restricted yung mga gamit. Kasi sa totoo naman talaga, lahat ng na-research naming mga bahay, mga lumang bahay na bato, pagpasok mo, napakasimple lang. Isang set ng upuan dito, no? Tapos ang gusto ni Mr. Panlilio, maipakita talaga kung yung iba't ibang klase, no, ng furniture na nag-i-exist nung araw, no, at kung paano nila ginagamit at kung paano nakakaapekto sa buhay nila yun. So ang ang resulta ay isang museum na malaki. So kaya nga malaki itong Museo de la Salle, di ba? Nung nung nag-uumpisa na sila, yan, malaki na nga. Yung collection na meron sila ay medyo okay na rin, pero mahalata mo pa rin yung mga spaces. At doon ang maano ko talaga na yung Carmen Guevara, yung The Guevara Foundation, nung mag-donate sila, na yun, after 3 years na, no, after inauguration, noong 2003, nagsara yung Nayong Pilipino, no? Yun yung dating tawag nila, parang pumalit yun sa Enchanted Kingdom, 'di ba? Wala pang Enchanted Kingdom, meron na sila, yun ang puntahan. So nung nagsara yun, meron silang area doon, ang tawag nila ay Bahay na Tisa. Ng Bahay na Tisa ay doon nakalagay ang lahat ng koleksyon ng mga Guevara. So nung magsara yun,
nakipag-usap si Mr. Panlilio sa mga Guevara, sa Guevara Foundation. At natuwa naman sila at dinonate nila sa atin yung dito sa Museo de la San lahat ng collection nila. So biglang napuno ngayon to. Kahit ganito kalaki to, napuno bigla ng mga at makikita mo talaga napakadaming collection ng dumating. So, blessing in disguise po Yes. pala in a way na nagsarayo na yung Na yung Pilipino. Pilipino. Napunta siya ngayon sa Museo de la Yes, Salle. so po. Tsaka what I get from what you shared, sir, no? Ang kaibahan ng Museo de la Salle to other lifestyle museum is in here, it's interactive. Para ka talagang nasa loob ng Yes. 19th century. Hindi ka lang basta pumasok sa loob ng museum to sightsee. Yes. Dito, you get to experience what's like to live in the 19th century. Yes, oo. At masasabi natin na yung ayos, no? Kaya hindi namin pinili yung parang memorabilia na sa isang lugar, tambak-tambak na dyan, andyan yung damit, andyan yung furniture, andyan yung, hindi. Talagang inano namin kung ano yung gamit, no? Sa isang lugar ng bahay na bato, yun yung dapat nandun lang. No? Hindi ka pwedeng maglagay ng palayok sa kwarto, o diba? So, ang palayok dapat nasa kusina lang o sa banggerahan. So, ayan po ang nangyayari. Talagang masasabi natin yung design ay authentic talaga. Maraming mga tao ang nasiyahan at nakita nila yung mga lumang gamit nung araw. No? Ngayon, yung ano natin, yung parang pinaka obligasyon natin ay kung paano mapanatili ito. So, ang bagong kasaysayan ngayon ay kung paano i-conserve at i-preserve yung kung ano mayroong ganito para ma-enjoy din naman ng mga future generation. Nakita ko last time yung mga gumagawa ng native baskets at saka yung pottery sa Pasig sa Mountain Province, no? Na gumagawa silang ganun. Paano na kung wala na silang matatanda na yung mga gumagawa? Di mawawala na yung pottery, di ba? At saan ba nagsimula? Saan ba nagbase ng design yung mga stainless, no? Ayan ba ay tingin nila, pwede na agad yan? Induction na kaagad? Hindi. Bumase sila doon sa lumang mga design, no? Kasi yun ang effective. Yun ang gumana talaga na design, no? So, sumusunod sila doon. So, ganyan din ang mangyayari dito. Paano kung bigla na lang mawala ito, di ba? So, yan. Sana dapat matulungan kami na ma-preserve hanggang matagal. Siguro po, here, because I'm just curious, since nakita niyo po yung Museo de la Salle from conceptualization to construction and to now, what were the significant changes or like milestones that you're proud to share about Museo de la Salle? Siyempre, masabi natin na nakikita mo, alam mo yung pagbisita ng mga tao, no? Na ang una pagpasok nila ay yung tawag niyo, nonchalant. Parang wala lang, pumasok sila ganun. Pero nung pumasok sila at nakita nila yung collection, yung design, yung kung paano yung mga namumuhay yung mga tao, paglabas nila, makita mo parang sila ilustrado na, enlightened na sila. Oy, ganito pala nung araw, di ba? So yan ang isa sa mga pinaka namin na sabi natin na nagbibigay inspiration to continue. Ang kasaysayan ng Museo de la Salle ay hindi lang tungkol sa mga bagay na iniingatan, kundi sa mga taong patuloy na nag-aalaga, nagtataguyod at patuloy na binabahagi ang pamanang ito. Kaya sa susunod na maririnig mo ang Museo de la Salle, alam mo hindi lang ito isang bahay na bato. Ito ay buhay na kwento ng pamana, pag-aaral at komunidad. Patuloy nating tangkilikin ang Museo de la Salle at ang istorya sa likod nito. Ito ang Volata Talks.